At yun nga ng mga bayan, pag-usapan nga po natin na ito pong birada po ni Atty. Sal Panelo. Dito po sa kanyang kumpanyerong si Boying Remulla na usahan nag-aasam-asam po na maging ombudsman. Simula pa lang na pumutok po yung balita na si Ombudsman Samuel Martires ay magre-retiro na mga kabayan. Agad-agad po nagpa-interview itong si Boying Remulla at sinabi po niyang siya po ay mag-a-apply bilang ombudsman. Ngunit sinopla po ito ni Atty. Sal Panelo, mga kabayan. Bakit po? Kasi mga kabayan, itong galawan po ni Remulla, mga kabayan, hindi po pang ombudsman. Mantakin mo, DOJ ka pa lang, DOJ secretary ka pa lang. Kung ano-ano ng pagbaluktot sa batas ang ginawa mo. Di ba? Unang-una na, dyan kay Bantag. Di ba? Hindi nyo pa napapatunayan, itinuring nyo na siyang, guilty. Parehas kay Tebes. Kanino ba? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Hindi naman kayo ang korte, di ba? Pero tinuring mo yung sarili mo na korte para lang baluktutin yung batas at mapadala si Pangulong Duterte doon sa dahig. Tapos tatakbo kang ombudsman. Mahiya ka naman. Kasi kung hindi ka ombudsman, malamang sa malamang yung anak mo, na may ebidensyang matibay, hindi makakalaya. Pero yung mga walang ebidensya, yun ang pinagyayari mo. Pero yung anak mong may ebidensya, nakalaya na po mga kabayan. Ang tanong ng taong bayan, paanong nakalaya yun? Sasabihin mo, hindi ka mangingialam? Hindi mo gagamitin ng kapangyarihan mo, nakalaya na Di ba? Ganyan po yan. Kaya hindi po papasang bilang ombudsman yan. Kasi pag naging ombudsman po yan, literal na magiging hukumbitay po yan. Lahat po. Magustuhan niya lang na ipakulong talaga. Delikado po ang bansa natin pag yan po yung naging ombudsman. At good luck po sa 2028 pag yan naging ombudsman, mga kabayan. Kaya po nilang magpa-disqualify kaya niya pong i-disqualify si BP Inday Sara para hindi makatakbo sa 2028. Yan na po yung plano nila Una, dyan sa Comelec, si Garcia, kaya po niyang panalunin yung talo. Pero pag sa ombudsman i-disqualify na dyan. Hindi naaabot na kay Garcia. Ganyan po. Inuunti-unti na po nila yung proseso para mapanatili si Marcos Jr. sa kapangyarihan. Ganyan na po yung mangyayari sa ating bansa, mga kabayan. Nakakalungkot po. Kaya sana hindi talaga ito ma-appoint bilang ombudsman, mga kabayan. Tama po si Atty. Sal Panelo O ito, mga kabayan, panuorin po natin yung birada dyan ni Atty. Sal Panelo dito kay ombudsman. Ay kay DOJ Secretary Boying. Atty. Sal, pasok po. Ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martires. Hindi, wala kang marinig. Wala nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa Ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ang mga critics niya, pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yan maganda, yan ang role model ng isang ombudsman. Kaya hindi papasa dyan si Secretary Boying Remulla dahil doon sa mga pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself para
sa isang ombudsman. Yung ating assessment, batay lamang yon sa facts. Yung kanyang mga inasal bilang Secretary of Justice. Walang personalan niya. Katunayan, kung titingnan mo yung unang upo niya pa lang, pinagtanggol ko yan, Secretary Boying Rimulya. Nung ang kanyang anak ay maimbulto sa di umanong drug trafficking. At gusto ng marami na pagbitiwin siya sa tungkulin sapagkat yung daw anak ay involved. Kaya ang sabi natin, hindi po pwede kung ano man ang kasalanan ng anak, kung totoo man, hindi po pwede yung kasalanan niya, ililipat mo, ipapatong mo doon sa ama at siya ang paparusahan mo. Kaya pinagtanggol natin yan si Boying Rimulya. Pero ngayon, mahirap ipagtanggol na kanyang pagka-apply sa ombudsman sapagkat sinusuri natin yung mga ginawa niya nung siya ay Secretary of Justice. Talagang hinusgahan niya kagad ang Secretary of Justice dapat dahil yung mga piskal o prosecutor ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, hindi ka dapat magsasalita na mai-influensya mo yung mga nasa baba. Kasi nung panahon, nung kasagsagan ng kaso ni Bantag, Tebes, sino pa? Kibuloy, Go, Duterte, di ba yung mga kasagsagan, palaging ang kanyang mga pahayag, guilty as hell na, wala pa nga preliminary investigation. Hindi po pwede yan sa ombudsman. Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martinez. Hindi, wala kang marinig. Wala nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ng mga critics niya, pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yan maganda, yan ang role model ng isang ombudsman. Kaya hindi papasa dyan si Secretary Boying Rimulya dahil doon sa mga pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself para sa isang ombudsman. Pero sakali, Attorney Sal, kung maging ombudsman nga talaga si Justice Secretary Rimulya at ganun din yung magiging gawin niya as ombudsman, mari po ba yung maging grounds for him to be impeached? Kasi I think impeachable officer din po yung ombudsman. Siyempre, basta ikaw ay magpakita ng bias at kitang-kita ang ebidensya, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin, at nilalabag mo pagtitiwala na binigay sa iyo ng sambayanan at ang paglabag mo sa iyong sinumpang tungkulin. That's an impeachable offense. Sa kabila ng 20 pesos na bigas, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagugutom. Would you like to comment further on that? Wala na, talagang palagi naman ganyan ang problema natin hanggang hindi mo tinutugunan yung mga pangunahing problema sa agrikultura. Wala talagang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Kung pa napapansin, paulit-ulit lang yung problema sa punto ng pagtaas ng mga bilihin, ng basic commodities, yung pangangailangan ng mga magsasaka, sa irigasyon, sa lupang sinasaka, sa fertilizer. Wala. Paulit-ulit lang
Nakakasawa. Pagdating naman po sa issue about sa ICC pa rin po, Attorney Sal, nakakalungkot ayon kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng gobyerno na unahin ang paggasta para sa pagbiyahe ng mga umano'y saksi laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay patungong Netherlands. Imbis daw na bigyang prioridad ang pagsagip sa mga Pilipinong apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ayon kay VP Sara ay malinaw na mas inuuna ng administrasyon ang politika at paninira kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, makatarungan ba ang desisyon ng gobyerno na unahin yung paggastos para sa mga witness laban kay dating Pangulong Duterte kaysa sa mga agarang pagtulong sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Middle East? Obviously, hindi. Kasi una-una, paulit-ulit sila sinasabi na walang jurisdiction. Pero sila ang nagpa-aresto. Walang jurisdiction, hindi sila magko-cooperate. Pero ayan, yung mga di umanong mga testigo, hindi mo malaman kung totoo yan o hindi. Gagastosan pa nila. Palaging ang contrary. Kontra doon sa kanilang mga pahayag. Kaya wala. Kawawa talaga ang bansa natin. Kailangan talaga rito revolutionary government. Hanggang ngayon pa rin ay hindi pa rin talaga ma-confirm kung talaga bang sa Taal Lake ibinaon yung mga bangkay or kung saang lugar po ba. Ano po ang masasabi ninyo dito? Isa lang ibig sabihin niya, yung whistleblower, puro kwento kotsero. Kasi sinasabi niya, aabot sa 100 yung ang alam niyang pinapatay at tinapon yan sa lake. Bakit meron pa sa ibang lugar? Ay, sinasabi nila sa ibang lugar, pinuntahan daw nila, naghahanap sila ng mga remains. Pero sila rin nagsasabi na sakaya sa impormasyon nila, bago binaon daw sa lupa, sinunog muna. Kung sinunog, di mo na matitira, amo. Ano pang ibabawal mo sa lupa? Kaya nakakatawa yung mga nakakaduda. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, may halo pa rin pong politika itong mga isyong ito? At tingin ko, ang nangyayari dyan, negosyo yan eh. Kung pag may negosyo ka, may mga kalabang ka sa negosyo. Baka sa tungkol sa negosyo yan. Para sa illegal drugs. Kaya maraming napatay nun, di ba? Maraming napatay kasi kaka-11 yan. May ibang grupo, sila nagpapatayan.